Hello, good morning, good morning, good morning. Kumusta po kayo? Andito naman tayo, nagbabalik. Ngayon ay meron naman akong i-share sa inyo ng aking konting kaalaman. Magre-repair naman po tayo ng isang rice cooker. Black & Decker rice cooker. Hindi na po siya nakakaluto ng kanin. Parati na lang hilaw. Ilang seconds lang na nakasaksak sa yung power outlet ay nagto-turn off na siya. Huwag na po nating patagalin. Pero bago po yan, mag-intro muna tayo. Yan po yung ating i-repair. Rice cooker, Black & Decker. Medyo may kalumaan na ito kaya nagmamalfunction na siya. Yan. Tingnan natin kung ano ang ating magagawa dito. Yan, testerin natin. So, para sobra-sobra na ang kalawang niya dahil sa kanyang kalumaan. Wala tayong holder ng camera. Kaya, yan. Isang kamay lang ang hawak natin. Hindi makitang mabuti. Okay naman lahat ang kanyang mga linya. Walang problema sa ating cable. Yan, open na natin itong yan ang kanyang model likod niya. Black & Decker. Yan, tanggalin na natin ang mga screw dyan sa ilalim. Mayroon siyang tatlong screw ng mga paa niya. Yan. Sobrang makalawang na siya. Tagal nang napakinabangan. Ngayon ay subukan pa rin nating ma-repair kung ano mangyayari. Yan yung kanyang pinaka-loob. Iba yung kanyang design. Hinahanap ko yung kanyang thermal fuse, di ko makita. Pero ito yung pinaka-adjuster niya. Yung pinaka parang heating element niya. Yan yung ternalyo na inia-adjust. Yan lang ang ating tatanggalin muna. Yang puting bilog na yan ang pinaka-switch niya. Yan yung tumutulak dyan sa mga plate na yan para mag-automatic turn on and turn off. Yan ang ating i-adjust at lilinisan muna natin bago natin ibalik. Yan, sa sobrang kalumaan, laging hilaw na ang sa ganitong model po ay yan lang ang nakita kong pwedeng may diferensya. Yung kanyang pinaka-switch dyan. Yan yung puti na yan, saka yung pinaka-lock niya, tornilyo.
Yan lang ating nilinisan at ngayon ay ibabalik na rin natin. Try natin kung magiging successful ang ating ginagawa. Yan, wala tayong folder ng ating camera kaya isang kamay lang ating ginagamit. Yan. Yan, ibalik na natin ang cover nito para masubukan natin. Yan po. Try na natin. Tingnan natin kung gumana ba ang ating ginawang adjustment yan sa pinaka heating element nya. Kasi buo naman ang line nya. Yan o, kumukulo na after 5 minutes. Yan o, ibig sabihin lang na gumana ang ating ginawang adjustment. Yan lang po ang ating ginalaw. Ilinis lang natin yung pinaka screw nya na mayroong tumutulak sa switch. Yan ang nagko-control ng init nya. Automatic turn on and off pag na-reach na ang kanyang designated na init. Hanggang dito na lang po ang ating simpleng video sa araw na to. Sana kahit paano ay nagkaroon kayo ng konting idea sa ating ginawang video for today. Shout out po sa aking mga subscribers saan mang panig kayo ng mundo naroroon ngayon. Lagi po tayong mag-iingat sa ating pang-araw-araw na buhay. Yun lang po at maraming pong salamat muli. Kita-kits po ulit tayo sa ating gagawing susunod na video. Paalam po and God bless sa ating lahat. Bye-bye!